Dear Kap Carl, magandang gabi po Kap at sa lahat ng nakikinig. Ako po si Abby at itong horror experience na ito ay nangyari sa akin taong 2017. Isa po ako sa nakapasa sa entrance exam ng isang universidad sa Maynila. Sa sobrang tuwa ko, habang nasa biyahe ako, napag-isipan kong tumawag sa mga magulang ko. Hello, anak, kamusta? Bungad ng mama ko. Hello ma, nakapasa po ako sa entrance exam. Sagot ko naman sa mama ko. O anak, sige, nasa biyahe ka pa ba? Mag-ingat ka pag-uwi ha. Bilin ng nanay ko. Dahil po sa San Fernando pa kami nakatira, napagpasya ng mga magulang ko na mag-rent na lang ako ng kondo dito sa Maynila. Pagkababa ko ng sasakyan, ay sinalubong naman agad ako ni Papa. Anak, congrats! Proud na proud kami sa'yo. Dahil sa Maynila ka na mag-aaral nak, tamang-tama may kakilala doon tita mo na nagpapaupa ng pondo. Nga po pa, maraming salamat po. Tugon ko naman sa tatay ko. Dumating po ako sa kondo, Kap Carl. Nang magtatanghali na po yon. At agad ako naglinis para makapagpahinga na din ako. Malaki po yung kondo, Kap. Maninibago ka talaga pag di ka sanay na mag-isa sa bahay. At dahil sa pagod at di pa naliligo, nagpahinga muna ako sa sofa, Kap. At yes, Kap, swerte po kami magre-rent dito sa unit na to dahil kompleto po yung mga gamit. Dahil siguro sa pagod, nakatulog po ako, Kap, sa sofa kung saan ako nagpahinga. At sa panaginip ko, may isang babae ang nakatayo at may sinasabi siya na hindi ko maintindihan. Bandang 6:30 ng gabi, Kap, nag-ring yung phone ko. Si mama pala tumatawag at sinagot ko naman. Anak, kamusta ka naman dyan? Kumain ka na ba? Tanong ng mama ko. Ito po ma, kakagising lang po. Buti nga po tumawag kayo kaya nagising ako. Tugon ko naman sa mama ko. Habang nagsasalita ako, may naririnig daw si mama na ibang boses. Boses daw ng babae. Hindi niya lang daw maintindihan yung kung anong sinasabi. Buti naman nak, may kasama ka na dyan sa kondo. Alam mo naman ang panahon ngayon nak. Mahirap na, lalo't babae ka. Habang sinasabi ng mama ko yon, nanlaki ang mga mata ko. Ma, wala po akong kasama dito. Ako pa lang po ang tao dito. At baka naririnig niyo po sa labas lang po yun. O kaya sa katabi namin. Baka maingay lang. Kasi hindi pa dumating yung cashier ko dito sa unit ma Tugon ko naman sa mama ko. Mamaya pa may kumatok sa pinto. Pagbukas ko ng pinto ay dalawang babae ang bumungad sa akin. Hello po, ito po ba ang kondo ni Miss Maria Fe? Nung nang babae sa akin. Yes po, ito po yun. Bakit po? Tanong ko naman sa dalawa. By the way, I'm Anna and this is Cara. Kami po yung cashier mo sa unit. Sagot naman sa akin ni Anna. Makalipas ang isang linggo, gabi na ako nakauwi. Dahil sa busy sa school.
7:30 p.m. na ako nakauwi nun, Kap Carl. Hindi po kasi ako sanay na humiga sa higaan ko na di naliligo. Aling ako sa labas. Kaya magpasok ko sa unit ay agad ako kumuha ng tuwalya sa kwarto ko at tumungo sa banyo. Kapit ko sa pintuan ng banyo ay nakalak ito. Kara? Ana? Tanong ko kung sino nasa loob. Saglit lang, sagot naman na nasa loob. Dahil sa sobrang tagal ko nag-aantay, umupo muna ako sa sofa at nag-cellphone. Maya-maya pa ay magkasama sina Kara at Ana na pumasok sa unit at nagtatawanan. Abi, ba't ganyan yung mukha mo? Tanong ni Ana sa akin. At sinabayan ni Kara, Naku bes, okay ka lang ba? Masama ba pakiramdam mo? Namumutla ka kasi. Habang nagsasalita sila, yung mga mata ko, Kap Carl, ay palipat-lipat sa kanila at sa banyo. Nasa labas kayo? Tanong ko. Oo friend, sagot naman ni Kara. Kanina pa? Tanong ko ulit na nanginginig. Oo, bakit? Ano meron? Kumalma ka nga. Habang pinapakalma ako ni Ana. Kung kanina pa kayo sa labas, sinong nasa banyo? Tanong ko ulit sa dalawa. Agad-agad ako tumungo sa banyo at laking gulat ko, Kap, na hindi na nakalak ito at walang tao. In-explain ko naman sa dalawa at baka daw dahil sa sobrang pagod ko lang sa school. Kaya kung ano-ano yung nararamdaman ko. Pero, Kap, after na mangyari yun, isang gabi daw, habang masarap na kami natutulog ni Kara, si Ana naman habang nag-aaral sa kwarto niya, may kumatok daw. Sino yan? Tanong ni Ana. Labas ka, dito kami. Ang sumagot daw ay boses ni Kara. Sige, 5 minutes lalabas na ako. Tugon naman ni Ana. After daw ng 5 minutes, Kap, at lumabas na si Ana, laking gulat niya daw na madlim yung sala at wala kami. Kaya naman napaisip si Ana na baka nag-good time lang si Kara. Kaya kinatok niya ito sa kwarto. Dahil sa hindi naman nakalak yung kwarto ni Kara, pumasok na si Ana. Kilabot ni Ana nang nakita si Kara na kasarapan ng tulog. Kaya dali-dali siyang bumalik sa kwarto at natulog na lang din. Kinabukasan, tinanong niya si Kara at ako, Nga pala girls, anong oras kayo natulog kagabi? 7 p.m. ako friend. Kasi pagod na pagod ako kakapractice eh. Sagot naman ni Kara kay Ana. Ako naman 8 p.m. Nakatulog ako kakapakinig ng Dear Kap Carl. Tugon ko naman kay Ana. Kasi kagabi ay kumatok sa kwarto ko. Akala ko kayo eh. Paglabas ko, wala naman tao. OMG friend, baka may iba talaga dito. Banggit ni Kara kay Ana. Dahil sa takot, ay umalis ang dalawang tenant sa unit na yon.
Dahil ayoko naman na mahirapan pang maghanap ng kondo, ang mga magulang ko ay tiniis ko ang nakakatakot na kondo na yon. After 1 week, may isang babae ulit ang umupa sa unit na yon. Same scenario. Kinagabihan, alakas ng katok ng pintuan ko. Pagbukas ko, si Jess, ang bagong tenant. Puno ito ng kalmot sa katawan at liig. Hala, Jess, anong nangyari sa'yo? Tanong ko sa kanya at bigla siyang hinimatay. Agad ako humingi ng saklolo sa mga kapitbahay namin. Nung nasa ospital na kami, ay tinawagan ako ng mama at papa ko. Anak, nabalitaan namin ang nangyari dyan. Kamusta ka? Tanong ng mama ko sa akin. Ito ma, okay lang po. Pero si Jess yung cashier ko sa unit. Ang dami niya pong kalmot eh. Sagot ko naman sa mama ko. Nakwento na din ng tita mo. Bakit may ganun nangyayari sa unit nyo? Kaya pala, ang baba ng upa. Kwento ni mama habang nanginginig. Simula nun, naghanap na lang kami ng apartment na maliit at malapit sa universidad na pinapasukan ko. Kap Carl, kaya puno ng kababalaghan ang unit na yon. Dahil dati, may isang babae daw ang nag-rent sa unit na yon at nagpatiwakal sa banyo ng kondo dahil sa hindi pinanagutan ng boyfriend ang baby na sa kanyang sinapupunan. Ulit, ako po si Abby na mula sa San Fernando at ito ang horror story ko.